Lara's point of view. Mga hayop kayo! Malakas na sigaw ko. Kapapasok ko pa lang sa isang kwarto dito sa motel ay galit na agad ang nararamdaman ko dahil sa nasasaksihan ko. Ang bababoy nyo! Dagdag na singhal ko pa. Lara! Gulat na bulalas ng boyfriend ko. Nanlalaki pang mga mata niyang nakatitig sa akin. Let me explain. Sambit pa niya bago dali-daling tumayo. Kahit wala siyang saplot ay hindi yun alintana sa kanya. Nilapitan niya ako pero mabilis na dumapo ang palad ko sa pisngi niya. Gumawa ng malakas na ingay ang pagsampal ko sa kanya. Nang mga sandaling to ay matinding galit ang nararamdaman ko at hindi ko alam kung papaanong ko kontrolin ang sarili ko. Explain! Ano pang ipaliliwanag mo, Caleb? Malinaw naman ang mga mata ko at nakikita kong kababuyang ginagawa nyo. Naghihimutok na sigaw ko. Paano mo itong nagawa sa akin? Hindi ko na napigilan ang pag-agos ng aking mga luha. Ilang taon na tayong magkasama. Bakit nagawa mo pang maghanap ng iba? Hindi makapaniwalang sambit ko pa. It's not what it looks like, Lara. Nagsusumamong sambit ni Caleb. Hayaan mo naman muna akong magpaliwanag bago mo unahin yung galit mo. Dagdag na sabi niya pa. Mariin akong napailing habang marahas na pinahid ang mga luha sa aking pisngi. No, wala ka nang dapat ipaliwanag pa. Wala akong balak magpaloko ulit sa mga salita mong hayop ka. Matigas na saad ko. Bumaling ako ng tingin sa babaeng kasama niya. At ikaw naman? Alam mong boyfriend ko si Caleb, hindi ba? Ano naman ang nakain mo't nagpatira ka pa sa kanya? Mataray na sambit ko. Hindi ako nagdalawang isip na lapitan ng babae sa kama. Sinubukan pa akong pigilan ni Caleb, pero tinulak ko lang siyang palayo sa akin. Walang pag-aalinlangan kung hinablot ang buhok ng babae na walang ibang ginawa kung hindi ang mapadaing dahil sa sakit. Sobrang katinaba niyang tahong mo at pating lalaking may nobya na pinatulan mo pa. Galit na tanong ko. Fun fact, ilang taon na ba tayong magkaibigan, Jasmine? Giit ko pa. Aray ko, nasasaktan na ako, Lara. Reklamo niya. Bitawan mo ko. Dagdag na sigaw pa niya. Mas lalo kang masasaktan sa aking hayop ka. Singhal ko. Ang kapal ng pagmumukha niyong dalawa. Kaya pala bigla na lang kayo naging close. May kababuyan pala kayong tinatago. Dagdag na sigaw ko pa. Puwersahan ko siyang hinila. At wala siyang ibang nagawa kung hindi ang mapabangon sa kama. Wala akong pakialam kung nakahubad siya. Kinaladkad ko siya palabas ng kwarto. Hindi ko na pinansin ang mga taong nakakakita sa amin. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko na ibubuhos ang galit ko sa dalawang taong pinagkatiwalaan ko. Pero eto sila ngayon at parehas akong niloloko. Lara, sandali! Itigil mo na ito! Sigaw ni Caleb habang humahabol sa amin. Madami ng taong nakakakita. Hindi ka ba nahihiya? Dagdag na singhal niya pa. Bigla akong tumigil at mabilis siyang nilingon. Hiya? Kayong dalawa ba? Nakakaramdam ba kayo ng hiya? Saad ko. Ang kapal na mukha mong mahiya sa ibang taong nakikakita sa inyo ngayon. Pero bakit parang hindi ka man lang nahihiya dahil sa pangluloko at pananarantadong ginawa niyo sa akin? Inis na giit ko pa. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Mas gugustuhin mo pang mapahiya tayong lahat dito dahil lang dyan sa nararamdaman mo? Hindi makapaniwalang bulalas ni Caleb. Baka nakakalimutan mo nang may imahe at pangalan kaming iniingatan. Hindi mo na kailangang paabutin sa ganitong lahat. Dagdag na sabi pa niya. Aray! Nasasaktan na ako. Nahihirapang angil ni Jasmine. Lara, bitawan mo ako. Nagmamakaawang sambit pa niya. Hindi ko siya pinansin. Mahigpit pa rin ang pagkakahawa ko sa buhok niya habang nakalugapi siya sa sahig. Ang tingin ko'y nakatuon kay Caleb. Sinusubukan kong kontrolin ang galit pero mas lalo lang itong lumala dahil sa sinabi ng lalaking nasa harap ko. Bakit? Natatakot ka bang kumalat ang balitang to sa media? Natatakot kang masirang pangalan mo? Gumuhit ang nangaasar ng ngisi sa aking labi. Sana naisip mo yun bago mo naisipang ipasok sa tahong ng babaeng to ang talong mo.
Natatawang sigaw ko pa. Tinalikuran ko na siya't nagpatuloy sa pagkaladkad kay Jasmine hanggang sa makarating kami sa labas ng motel. Wala akong pakialam kung nasusugatan o nahihirapan na siya. Kulang pa yan sa sakit at galit na nararamdaman ko dahil sa ginawa nilang dalawa. Lara, stop this na! Nagsusumamong sambit ni Jasmine. Napahagulgol na rin siya na para bang isa siyang biktima. Hindi ko naman sinasadyang lahat eh. Nagkagustuhan lang kaming dalawa at hindi na namin nagawang pigilan ang mga damdamin namin. Luha ang sabi pa niya. Hindi ko napigilang mapangiwi. Hindi sinasadya. Tanga ka ba o nagtatanga-tangahan ka lang? Matagal na tayong mag-best friend at alam mong matagal na kaming magkasintahan ni Caleb. Tapos ngayon sasabihin mong hindi sinasadya? Gusto mo bang sampaling kita ng ilang ulit at sabihin sa'yong hindi ko rin sinasadya? Inis na tanong ko. Hindi naman sa ganun, Lara. Nagmamahalan lang talaga kaming dalawa. Hindi naman namin intensyon na saktan ka. Giit niya. Itigil mo na yung pag-acting mo. Singhal ko. Pabato ko siyang binitawan dahilan para mapasubsob siya sa semento. Sa bagay, isa ka nga palang aktres. Bagay na bagay sa iyo ang karir na tinatahak mo. Natatawang sambit ko. Hindi mo naman to kailangan gawin eh. Pwede naman tayo mag-usap ng maayos. Reklamo niya. Ano bang mapapala mo kung ipapahiya mo kami rito ngayon? Pati ikaw madadamay lang sa kahihiyang ginagawa mo. Saad pa niya. Bahagya akong napaismid. Mag-usap? Natatanga ka na ba? Naabutan ko kayong magkapatong ng boyfriend ko tapos gusto mo mag-usap tayo ng maayos? Hindi makapaniwalang singhal ko. Malapit nang magbagong taon. Di niyo pa nahintay yung putukan? Mataray na sabi ko pa. You're being pathetic, Lara. I never thought you'd be this low just because of something like this. Umiiling na sambit ni Jasmine habang marahang tumatayo. At ngayon ako pa talagang may mali ano? Ibang klase rin naman talagang utak ng babaeng to. Lalapitan ko na sana ulit siya nang bigla namang dumating si Caleb. Ang pinakagulat ko pa ay kay Jasmine siya lumapit. Imbis na sa akin na girlfriend niya. Bahagya akong napamaang habang pinagmamasdan silang dalawa. Mukhang hindi ko na kailangang magtanong dahil nasa harap ko na ang sagot. Tandaan mo to, Caleb. Tandaan mo ang gabing to. Dahil ito ang magiging dahilan ng pagkasira ng buhay at karir mo. Huminga ako ng malalim habang pilit pinipigilan ng pagpatak ng aking mga luha. I'm breaking up with you. Matapang na sambit ko. Bumaling ako ng tingin kay Jasmine. At ikaw namang babae ka? Magpaalam ka na sa pagiging artista mo dahil sisiguraduhin kong masisira ang pangalan mo at ang lahat ng pinaghirapan mo. Nagbabantang sambit ko. Mabilis ko silang tinalikuran at naglakad ng palayo. Ilang beses ko pang narinig ang pagtawag sa akin ni Caleb, ngunit hindi na ako nag-abalang lingunin siya. Hindi ko maitatangging matinding sakit at kirot ang nararamdaman ko dahil sa nangyari. For Pete's sake, magbabagong taon pa nangyari ang kahayupan na ito. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Nang makasakay ako sa kotse ko ay nagmaneho lang ako ng nagmaneho. Ayoko umuwi sa bahay. Makikita ko lang hinanda ko para sa pagsalubong namin ni Caleb sa bagong taon. Ang tanging gusto ko lang ng mga oras na to ay ang makalimot. Kahit saglit lang. Kahit pansamantala lang. Arthur's point of view. Come on, pre. Sumama ka na sa amin. Magsaya naman tayo ngayong gabi. Pamimilit sa akin ni Joshua, ang matalik kong kaibigan. Bagong taon naman eh, kaya't maglibang ka. Dagdag na sabi pa niya. Napailing na lang ako. Ilang araw niya na akong niyayaya at pinipilit para uminom sa bar. Hindi ako mahilig sa mga ganong lugar. Minsan lang din akong lumabas kasamang kaibigan ko. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang mapabuntong hininga. Ano bang espesyal sa bagong taon? Wala namang magbabago ah. Araw-araw ka pa rin magtatrabaho para lang mabuhay. Simula nang mamatay ang mga magulang ko, hindi na rin ako nag-abalang mag-celebrate ng mga ganyang okasyon. Parang normal na araw na lang sa akin ang mga ganyan. Ano na pre?
Huwag mong sabihin sa akin pinag-iisipan mo pa ha. Aligagang angal ni Joshua. Minsan lang naman to, kaya't huwag ka nang tumanggi. Besides, buong taong kang nakatutok sa kumpanya mo. Siguro naman ito ng tamang oras para makapag-relax ka man lang. Dagdag na sabi niya pa. Magkasalubong ang mga kilay ko nang bumaling ako ng tingin sa kanya. Bakit ba kinukulit mo ako? Alam mo naman na magiging sagot ko ah. Sambit ko. Kahit kailan wala kang kasaya-saya sa buhay. Kaya't hindi ka pa nagkaka-girlfriend eh. Singhal niya. Sumama ka na kasi para naman hindi ka magmukmuk sa bahay mo. Dagdag na sabi niya pa. At ano namang mapapala ko kung sasama ako sa'yo? Tanong ko. Mas gugustuhin ko pang manatili sa bahay ko para naman makapagpahinga ako. Dagdag na sabi ko pa. Malay mo, makahanap ka ng babae sa bar. Biglang gumuhit ang mapang-asar na ngisi sa kanyang mga labi. Alam kong matagal ka nang nalulumbay sa buhay. Pagkakataon mo na to. Saad pa niya. Muli akong napailing dahil sa mga sinabi niya. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang mga lumalabas sa bibig ng kaibigan ko. Sa tagal na naming magkaibigan, sigurado akong alam na niyang tutok ang atensyon ko sa aking kumpanya. Wala akong oras para magliwaliw at mambabae. Napamaang na lang ako nang bigla akong hilahin ni Joshua. Hindi ko na rin nagawang magsalita nang sapilitan niya akong isakay sa kotse niya. Mabilis din siyang nakasakay kaya naman hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon para bumaba pa. Trust me, hindi ka magsisisi ngayong gabi. Sisiguraduhin ko magiging masayang pagsalubong mo sa bagong taon. Nakangising sambit niya. Hindi ko na lang siya pinansin. Sa bar lang naman ang punta namin. Wala namang kakaiba sa lugar na yun at wala ring espesyal. Kung ano-ano lang ang sinasabi ng isang to. Kabababa ko pa lang sa kotse ay narinig ko ng malakas na tugtog mula sa loob ng bar. Kahit ang sigawan ng mga taong nasa loob ay dinig na dinig ko. Hindi ko na binalak magreklamo. Tutal, narito na rin naman magpapalipas na lang ako ng oras dito. See? Sabi ko naman sa'yo, masaya sa lugar na to. Nakangiting sambit ni Joshua. Halos pasigaw na nga ang pagsasalita niya dahil sa lakas ng tugtog sa loob ng bar. Hayaan mo lang ang sarili mong tamaan ng alak at ma-enjoy ang lugar. Malakas na sigaw pa niya. Hindi rin ako magtatagal dito. Walang ganang saad ko. Mabilis akong nag-order ng alak at humanap ng pwesto. Kahit magbabagong taon na marami pa rin ang tao dito sa bar. Ang buong akala ko ay magiging konti lamang. Dahil abala na sila sa paghahanda para sa pagsalubong sa bagong taon. Mukhang hindi ako nag-iisa. Marami pala kaming hindi ginagawang nakasanayang pagsalubong sa bagong taon. Marahan kong inilibot ang paningin ko sa paligid habang tumutungga ng alak. Ang mga mata ko ay natuon sa babaeng mag-isang umiinom sa isang table. Batid kong may tama na siya ng alak dahil nagsasalita siya. Kahit mag-isa lang naman siya. Ano pre? May nakita ka na bang babae? Biglang tanong ni Joshua. Sabihin mo lang sa akin kapag may nakita ka na. Ako nang bahalang maglakad sa'yo. Dagdag na sabi niya pa. Manahimik ka nga. Sita ko sa kanya. Sinabi ko naman sa'yo na wala akong oras para sa mga ganyan. Saad ko pa. Ano ka ba naman pre? Wala namang masama kung maglilibang ka kahit paminsan-minsan. Hindi naman yun maaapektuhan ng kumpanya mo. Giit niya. Hindi ko na lang siya pinansin at ibinalik ang tingin ko sa babaeng nakita ko kanina. Hanggang ngayon ay mag-isa pa rin siya at mukhang nagpapakalango siya sa alak. Mabilis namang naningkit ang mga mata ko nang makita kong umiiyak siya. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay nakaramdam ako ng awa para sa kanya. Sunod-sunod akong napalunok. Parang natutuyo yung lalamunan ko kaya naman agad akong napatungga ng alak. Hindi ko pa rin inaalis ang tingin ko sa babae. Kahit ang pagkurap ay hindi ko magawa. Hindi ko alam kung gaano na akong katagal nakatitig sa babaeng yun. Kahit ang baso ng alak na nainom ko ay hindi ko na rin nabilang. Nakaramdam na ako ng init sa aking katawan. Pero sigurado akong hindi pa naman ako lasing. Oh, saan ka pupunta? Nagtatakang tanong ni Joshua nang bigla akong tumayo. Sa CR, tipid na sagot ko. Tumango lang siya bilang tugon kaya naman agad rin akong umalis. Nang mapatingin ako sa pwesto ng babae kanina, wala na siya. Sinubukan ko pa siyang hanapin sa paligid ngunit hindi ko na siya makita.
Napagdesisyonan ko na lang na dumiretso sa banyo ngunit mababakas ang konting panghihinayang sa aking mukha. Matapos umihi ay agad na rin akong lumabas ng banyo. Nagulat na lang ako nang makitang babaeng tinititigan ko kanina. Para bang may hinihintay siya. Napakagat ako sa pang-ibaba kong labi habang pinagmamasdan ang kabuuan niya. Sexy at nakakaakit ang hubog ng kanyang katawan. Maraming babae na akong nakita. Ang ilan pa nga'y halos maghubad na sa harapan ko. Pero masasabi kong kakaiba ang epekto sa akin ng babaeng to. Kanina mo pa akong tinitignan ah? Biglang tanong niya. Bahagya akong napaigtad dahil sa gulat. Hindi ko napansin na nakaharap na pala siya sa akin. Biglang kumalabog ang dibdib ko dahil sa kaba. Mas lalo ring tumindi ang init na nararamdaman ko. I'm sorry. Wala sa sariling sambit ko. Ang ganda mo kasi, sambit ko. Naging malawak ang ngiti niya. Marami nang nagsasabi sa akin yan. Utal-utal na saad niya. Lasing na nga ang isang to. Nanatili akong nakatitig sa kanya. Lalo na nang magsimula siyang maglakad papalapit sa akin. Para akong na-estato sa kinatatayuan ko at hindi ko na magawang ikilos ang katawan ko. Wanna have some fun? Nakangising tanong niya. Ano? Nagpalingalinga ako. Hindi ko alam kung ano bang dapat kong sabihin. Hindi ba muna tayo magpapakilala sa isa't isa? Aligagang tanong ko. Naging matunog ang pagtawa niya. Hindi mo naman sinabi sa akin na slow face pa lang gusto mo. Sambit niya. Bigla pa niyang ipinatong ang mga kamay niya sa balikat ko. I'm Lara. Pakilala niya. Sunod-sunod akong napalunok. Magkalapit lang ang mukha namin sa isa't isa at aaminin kong mas lalong nagiinit ang katawan ko dahil sa posisyon naming dalawa ngayon. Wala rin akong ibang magawa kung hindi ang labanan ng mapang-akit niyang titig sa akin. Ako naman si Arthur. Kinakabahang pakilala ko. So, are we done introducing ourselves? Tanong niya. I think so. Tanging naisagot ko. Nanlaki ang mga mata ko nang bigla niya akong siilin ng halik. Sunod-sunod pa akong napakurap. Gulat na gulat dahil sa biglaan niyang naging pagkilos. Ang mga kamay niya ay marahang naglalakbay sa leeg at balikat ko. At nagdudulot yon ng kakaibang kiliti sa katawan ko. Huli na nang malaman kong tumutugon na pala ako sa halik niya. Ang isang kamay ko ay nakahawak sa bewang niya. At ang isa naman ay sa leeg niya. Para akong nababaliw sa nararamdaman ko. Hindi ko maiwasang panggigilan ng matamis niyang labi. I think this is wrong. Habol ang hiningang saad ko nang bumitaw ako sa paghalik sa kanya. You're drunk. Dagdag na sabi ko pa. And so? Come on, magbabagong taon na. Hindi na uso ang ganyan. Sagot niya. Mariin akong napapikit habang umiiling. Alam kong tinatamaan na ako ng alak sa mga oras na to. Pero nasa katinuan pa naman ang isip ko. At alam kong mali ito. Ngayon ko lang din na-realize na nasa may CR pa rin kami. At may mga taong nakakakita sa ginagawa namin. Huwag ka nang mahiya, Arthur. Malawak ang naging pagngiti niya. Pagkatapos ay hinawakan ng magkabila kong pisngi. I'm giving you my permission. Biglang sabi pa niya. Hindi ko na nagawa pang sumagot nang muli niya akong siilin ng halik. Sa pagkakataong to ay mas malalim at mas mapusok na yun. Unti-unti na ring nagigising ang natutulog kong alaga na mas lalong nagdudulot ng kakaibang init sa katawan ko. Let's get out of here. Biglang sabi ni Lara. Hinila niya akong palabas ng bar at hindi man lang ako nagpumiglas. Agad kaming sumakay sa kotse niya at mabilis din siyang nagmanehong paalis. Hinayaan ko lang siyang dalhin ako sa kung saan man habang abala naman ako sa pagkontrol sa sarili ko. Bahagya na akong nakakaramdam ng hilo pero nananatili pa rin ang init sa katawan ko. Welcome to my home, Arthur. Biglang sabi ni Lara nang huminto ang kotse. Mabilis siyang bumaba kaya wala na rin akong ibang nagawa kung hindi ang sumunod sa kanya. Nagtatalo ang isip ko kung itutuloy ko ba ito o hindi.
Pero ang lahat ng yun ay naglaho nang maramdaman kong mainit na kamay ni Lara. Tara na, malapit ng magbagong taon. Bigla siyang ngumisi. Baka magustuhan mong sumabay sa putukan. Pilyang saad pa niya. Nang mga sandaling yun ay sigurado na akong hindi na ako makakapagpigil pa. Hindi naman ako mangmang pagdating sa ganitong bagay. Pero hindi ko maiwasang kabahan dahil ito ang unang beses na gagawin ko ito. Dumiretso kami sa kwarto niya at tinulak niya ako sa kama. Mabilis siyang pumatong sa akin. Nangaakit na tumitig sa akin habang nakakagat sa pang-ibaba niyang labi. Mas lalong umigting ang init na nararamdaman ko dahil sa itsura niya. Sana, hindi mo to pagsisihan bukas pagkagising mo. Mahinang sambit ko. Don't you worry. Matatandaan ko ang lahat ng mangyayari ngayong gabi. Kumindat pa siya sa akin bago ako sinunggaban ng halik. Hindi ako nagpatalo at tumugon sa halik niya. Ang mga kamay niya ay naglalakbay sa balikat at leeg ko. Samantalang ang akin naman ay sa dibdib at bewang niya. Para na akong nababaliw sa kakaibang pakiramdam ko ngayon. May kondom ka ba? Biglang tanong ko. Napatigil si Lara sa paghuhubad sa pantalon ko. Para saan? Kunot noong tanong niya. Hindi ba't ginagamit yun para sa proteksyon? Saad ko. Bahagya siyang natawa. Hindi na tayo bata, okay? Besides, hindi ako komportable kapag may ganoon. Sambit niya. Nagkibit balikat na lang ako at pinanood siya sa kanyang ginagawa. Parang nagningning ang mga mata niya nang tuluyan na niyang mahubad ang pantalon at underwear ko. Napataas ang isang kilay ko. Proud na proud sa malaking alaga ko. Mabilis ang naging pagkilos ni Lara at naghubad na siya sa harapan ko. Napatitig ako sa buong katawan niya. Mas sexy pala siyang tignan kapag walang saplot. Hindi ko mapigilang mapakagat sa labi ko. Aaminin kong nasasabik na akong matikman siya. Be gentle. Sambit ni Lara. Bahagya akong ngumiti. Promise. Saad ko. Sa pagkakataong to ay ako nang nasa ibabaw niya. Ito ang unang pagkakataon na mararanasan ko ito at aaminin kong kakaiba sa pakiramdam. Para akong nababaliw at nawawala sa ulirat. Walang ibang maririnig sa kwarto ni Lara kundi ang aming ingay. Hindi nagtagal ay bumilis na rin ang bawat kilos ko. At hindi ko maitatangging mas lalong nakababaliw sa pakiramdam to. Sa bawat paggalaw ko ay nagdudulot ng kakaibang kiliti sa katawan ko. Maya-maya pa'y nakarinig na kami ni Lara ng putukan mula sa labas. Sabay pa kaming napatingin sa orasan at malapit nang mag-alas 12. Bigla na lang siyang umibabaw sa akin at siya na ang kumilos. Mas mabilis at mas nakababaliw. Kasabay ng malakas at maliwanag na putukan sa labas ay ang pagputok ng katas sa loob niya. That was insane! Hinihingal na sambit ni Lara habang nananatiling nasa ibabaw ko. Are you okay? Nag-aalalang tanong ko. Bahagya siyang tumango. Thank you, biglang sabi niya. Ha? Para saan naman? Nagtatakang tanong ko. For making my New Year celebration extraordinary, sagot niya. Hindi ko napigilang mapangiti. Nagulat na lang din ako dahil bigla ko siyang niyakap. Hindi naman siya nagreklamo. Kaya't hinayaan ko na lang din hanggang sa tuluyan na kaming lamunin ng antok. Lara's point of view. I never thought that I would be spending my New Year with someone I don't even know. Hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa aking ala-alang nangyari sa amin ni Arthur. Kahit nasira ang plano ko para sa celebration namin ni Caleb, hindi ko maitatangging naging masaya ko habang kasama ko si Arthur. Hanggang ngayon ay naaalala ko pa rin ang gwapong mukha ni Arthur. Nakakatakam niyang katawan at kahit ang pag-indayog niya sa aking ibabaw ng gabing yun ay naaalala ko pa. Ngayon ko lang ito naramdaman at kahit si Caleb ay hindi ito nagawa sa akin. Lara! Biglang sigaw ni Annie na nasa aking harapan na pala. Kanina pa kitang tinatawag, lutang ka na naman. Singhal pa niya. Sorry, may iniisip lang. Aligagang sambit ko. May sinasabi ka ba? Kunot noong tanong ko pa. Nabalitaan ko ang nangyari sa inyo ni Caleb. Are you okay? Nag-aalalang tanong niya.
Bahagya akong tumango. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay hindi man lang ako makaramdam ng sakit at kirot sa tuwing maaalala kong ginawang kahayupan ng lalaking yon. Tanging galit at puot ang nararamdaman ko at hindi ko makalilimutan ang ginawa nila. Don't mind me, ayos lang ako. Sambit ko. Masyado na ako matanda para magdamdam dahil doon. Dagdag na sabi ko pa. Kunot na siyang napatitig sa akin. Para bang sinusuri ang buong mukha ko at mababakas ang pagtataka sa kanya. Mukhang okay ka lang ah. Parang walang nangyaring breakup sa'yo ah. Saan niya? Sabihin mo nga sa akin, may nangyari ba sa'yo? Nagtatakang tanong pa niya. Mabilis akong napaiwas ng tingin. Wala naman. Tarantang sagot ko. I see. Tumatangu-tangu siya na parang may natuklasan. Umamin ka na? Saan ka nag-celebrate ng bagong taon? Tanong pa niya. Hindi ako nakasagot. Para akong nasa isang interrogation at isang maling sagot ko lang ay maaaring magkaroon na naman siya ng tanong. Sunod-sunod pa akong napalunok habang pilit kinakalmang sarili ko. Sa bahay lang. Kinakabahang sagot ko. Sinungaling! Biglang singhal niya at tinuro pa ako. Nagpunta ako sa bahay mo ah. Bago magputukan, pero wala ka ron. Angil pa niya. Oh, siguro nasa labas pa ako noon. Pagdadahilan ko, nasa tingin ko ay totoo naman. Oh sige, magtago ka lang ng sikreto sa akin. Darating ang araw malalaman ko rin yan. Nakasimangot na saad niya. Pinanood ko lang siya nang mabilis niya akong tinalikuran at naglakad ng palayo. Nakahinga ako ng maluwag nang dahil sa wakas ay umalis na siya. Ang totoo niyan, hindi ko rin alam kung dapat ko bang ipaalam sa ibang tungkol sa nangyari sa amin ni Arthur. Kung sasabihin ko yun kay Annie, ay sigurado kong sandamakmak na mga tanong ang ibabato niya sa akin. Pinilit ko na lang ituon ang atensyon ko sa aking trabaho at inabala ang aking sarili. Hindi ko na rin napansin ang oras dahil sobrang tutok ako sa aking ginagawa. Namalayan ko na lamang na uwian na nang muling lumapit sa akin si Annie. Sis, tara na. Huwag ka nang magmukmuk dyan. Singhal niya. Sira ka talaga. Hindi ko lang napansin ang oras. Angil ko sa kanya. Mabilis kong inayos sa mga gamit ko at agad na lumapit sa kanya nang matapos ako. Sumama ka muna sa akin. Dadalhin kita sa lugar kung saan mo makakalimutan ang breakup yun ni Caleb. Nakangising saan niya. Mag-i-enjoy ka ron at malilibang. Sa pagkakataong to, pupunta ka ron bilang isang single. Dagdag na sabi pa niya. Ay, hindi na muna. Gusto ko kasi magpahinga muna eh. Pagtanggi ko. And besides, may kailangan pa akong ayusin sa bahay. Pagdadahilan ko pa. Mabilis na bumakas ang lungkot sa mukha ni Annie dahil sa naging sagot ko. Mabuti na lang at hindi na rin naman siya nangulit. Kaya naman naglakad na kaming palabas ng kumpanya. Nang makarating sa parking lot, ay natuon agad ang atensyon ko sa isang lalaking nakatayo malapit sa isang sasakyan. Naningkit pa ang mga mata ko. Pilit inaaninag ang itsura niya. Maya-maya ay napatakip na lang ako sa aking bibig nang makilala kung sino yun. Shucks! Wala sa sariling mura ko. O bakit? May problema ba? Nagtatakang tanong ni Annie. May masakit ba sa'yo? Sabihin mo sa akin kung dadalhin ako sa ospital. Aligagang sabi pa niya. Hindi ko siya nagawang sagutin. Ang tingin ko'y nakatuon pa rin sa lalaki habang unti-unti kaming lumalapit sa pwesto niya. Sunod-sunod akong napalunok at kinakain na rin ako ng matinding kaba. Hindi ko lubos akalain na makikita ko siya rito at hindi rin pumasok sa isip ko na muli pa kaming magtatagpo. Oh, Lara, right? Gulat na bulalas ng lalaki. It's nice to see you here. Nakangiting sabi pa niya. Pilit ang naging pagngiti ko. Hindi ko magawang tumingin sa kanya. Hi, Arthur. Aligagang sambit ko. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko pa. Nagsalubong ang mga kilay niya habang diretsyong nakatitig sa akin. Dito ka nagtatrabaho? Sambit niya at napatango naman ako bilang tugon. I see. Kumpanya to ng daddy ko. Dagdag na sabi pa niya.
Halos mapanganga ako dahil sa sinabi niya. Sa isip-isip ko ay ilang beses ko nang nasampal ang sarili ko dahil sa matinding kahihiyan na nararamdaman ko. Sa lahat ba naman ng lalaking makakasiping ko? Bakit naman anak pa ng boss ko? Magkakilala kayo? Biglang tanong ni Annie. Bakas ang magkahalong pagtataka at gulat sa kanyang mukha. Ang tingin niya ay palipat-lipat sa akin at kay Arthur. Bakit hindi mo nasabi sa akin na magkakilala pala kayo ng anak ng boss natin? Nag-uusisang sambit pa niya. Kamakailan lang din kami nagkakilala. Hindi mapakaling sagot ko. Anyways, kinagagalak kitang makita ulit, Miss Lara. Mas lalong naging malawak ang ngiti ni Arthur. Mauuna na ako sa inyo dahil kakausapin ko pa si Dad. Biglang paalam pa niya. Napatango na lang ako bilang tugon. Halos magkarambola na ang dibdib ko dahil sa bilis ng tibok ng puso ko. Ngayon pa lang ay ihahanda ako ng sarili ko. Sigurado akong uulanin ako ng mga tanong mula sa kaibigan ko. Mabilis na akong naglakad papunta sa kotse ko. Mabuti na lang at nanatiling tahimik si Annie. Hindi rin siya nagtanong at nag-usisa hanggang sa makarating siya sa kotse niya. Ang ipinagtataka ko pa ay nakasakay na siya ng kotse niya, pero hindi pa rin siya nagtatanong. Nagkibit-balikat na lang ako bago sumakay sa kotse ko. Shucks, anong gagawin ko? Hindi mapakaling tanong ko sa aking sarili. Bakit naman anak pa siya ng boss ko? Singhal ko pa. Bumusina si Annie. Senyales na aalis na siya. Bumusina na lang din ako bago napagdesisyon ng paandarin ng kotse ko at magmaneho ng pauwi. Hindi ko man lang nagawang ituon ang atensyon ko sa pagmamaneho. Ni hindi ko nga namalayan na nakarating na pala ako sa bahay ko. Wala akong ibang ginawa kung hindi ang isipan si Arthur. Pati na rin ang gabing may nangyari sa aming dalawa. Napasapo na lang ako sa aking mukha nang makapasok ako sa bahay ko. Ang tanga-tanga mo, Lara! Singhal ko sa aking sarili. Hindi ka nag-iingat eh. Talagang nagpadala ka sa init ng katawan mo. Sermon ko pa. Mariin akong napailing at ilang beses bumuntong hininga para ikalma ang aking sarili. Wala na akong magagawa dahil nangyari na ang mga nangyari. Ang kailangan ko na lang gawin ngayon ay mag-isip ng paraan kung paano ako makakaiwas. Ayokong magkaroon ng issue at mas lalong ayokong maging dahilan kung bakit may issue ang ibang tao. Arthur's point of view. Hindi ko mapigilan ang pagngiti ko sa tuwing maaalala ko si Lara. Malinaw pa rin sa aking alaala ang gabing may nangyari sa amin at aaminin kong may kakaibang epekto yun sa akin. Ngayon ngang nalaman kong nagtatrabaho siya sa kumpanya ng daddy ko ay may kung anong siglang nabuhay sa katawan ko. Para kang asong nauulol, pre. Biglang sambit ni Joshua. Don't tell me. Hindi mo pa rin nakakalimutan yung babaeng nakilala mo sa bar? Dagdag na tanong pa niya. Nanatili akong nakangiti. Wala kang pakialam. Angil ko sa kanya. What the heck, pre? Ganyan ka ba ma-in love? Natatawang giit niya. Ang tanong, magkikita pa ba kayong muli? Nakangising sambit pa niya. Mabilis akong bumaling ng tingin sa kanya. Mas naging malawak din ang ngiti sa aking labi. Para bang nagyayabang. I found her. Saad ko. Hindi nga. Hindi makapaniwalang bulalas niya. Anak ng teteng, ibang klase ka rin naman talagang kumilos, ano? Tinapik-tapik pa niya ang balikat ko. Actually, hindi ko naman siya hinanap. Bahagya akong natawa. Ang totoo niya ay nakita ko lang siya sa kumpanya ni Daddy. Pag-amin ko. Aba, ayos yun ah. Mukhang pinaglalapit talaga mga landas yung dalawa. Saad ni Joshua. Di ka na mahihirapan pa. Nakangising sabi pa niya sa akin. Napailing na lang ako. Kahit kailan puro katarantaduhan ka. Singhal ko sa kanya ngunit tinawanan niya lang ako. Hindi naman yun ang pakay ko kaya gusto ko siya makita ulit. Huwag mo ako itulad sa'yo. Dagdag na sabi ko pa. Pero oo, aaminin kong masaya ako tungkol sa bagay na yun. Halos araw-araw ang tumatakbo sa isip ko ang mukha ni Lara. At kahit anong pilit ang gawin ko, hindi ko na yun maaalis. Hindi ko rin naman maitatangging may kakaibang saya ang dulot sa akin sa tuwing maaalala kong mainit na gabing pinagsaluhan naming dalawa. Mabilis na lumipas sa mga araw
At naging madalas din ang pagpunta ko sa kumpanya ni Daddy. Wala naman talaga akong dahilan sa pagpunta ko. Gusto ko lang ulit makita si Lara ngunit bigo ako. Hindi ko alam kung iniiwasan niya ba ako o tinataguan. Sa ilang araw na pabalik-balik ko sa kumpanya ni Daddy, ay hindi ko man lang naaninag ang kahit na anino niya. "Son?" Biglang tawag sa akin ni Daddy. "Dumadalas ang pagpunta mo rito ah. Sabihin mo nga sa akin, may kailangan ka ba?" Kunot noong sambit pa niya. Bahagya akong umiling. "Bumibisita lang ako, Daddy. Pagdadahilan ko. Wala rin naman akong mapagkakaabalahan sa kumpanya ko eh. Kaya dinadalaw nilang kita rito." Dagdag na sabi ko pa. "Kilala na kita, Arthur. Magpapapili ka na naman ba ng bagong kotse? O may gusto ka na namang bilhin na resort?" Tanong niyang muli. "Sabihin mo na sa akin kung anong kailangan mo para ba matapos na ito." Dagdag na sabi niya pa. "No, Daddy. Hindi ko naman kailangan ng mga yan. Sa ngayon." Saad ko. Hindi na itago ni Daddy ang kanyang gulat dahil sa naging sagot. "Sa ngayon? I see." Sunod-sunod pa ang naging pagtango niya. "Mukhang may babaeng nakakuha ng atensyon mo ah. Tama ba ako?" Nakangising sabi niya. "At dito siya nagtatrabaho sa kumpanya ko?" Dagdag na sambit pa niya. Gulat akong napatitig sa Daddy ko. Kahit kailan talaga wala akong maitatago sa isang taong to. Madali niya lang malalaman ang mga ganitong bagay. Napaiwas ako ng tingin at napakamot sa aking batok nang bigla siyang tumawa. Sinasabi ko na nga ba? Mas lalo pa siyang natawa. "Hindi mo kailangang mahiya sa akin, Arthur. I'm your father, okay? Feel free to tell me things you wanna talk about." Dagdag na sabi niya pa. Hindi pa rin naman po kasi ako sigurado kung ano ba itong nararamdaman ko. Nag-aalin lang ang sambit ko. At isa pa, kamakailan lang naman kami nagkakilala. Hindi ko alam kung dapat ko na bang sabihin na nagugustuhan ko na ba siya. Saad ko pa. "Really? Nakikita mo bang sarili mo at alam mo bang ginagawa mo ngayon?" Bigla siyang sumeryoso. "Nag-e-effort ka para pumunta dito at makitang babaeng hinahanap mo. Doon pa lang dapat alam mo na kung ano ba talaga yung nararamdaman mo." Paliwanag pa niya. Saglit akong natahimik at pinakiramdaman ang aking sarili. May punto naman ang sinasabi ni Daddy at hindi ko maitatangging tama siya. Ngayon ko lang kasi ito naramdaman at ngayon ko lang din to ginawa dahil sa isang babae. Siguro ho ay gusto ko nga siya. Nahihiyang sabi ko. Napatungo pa ako matapos sabihin yun dahil ayoko makita ni Daddy ang itsura ko. Pero hindi ko alam kung ano bang dapat kong gawin eh. Aaminin ko ba sa kanya? O hahayaan ko na lang muna dahil bago pa lang naman. Hindi mapakaling sabi ko pa. Napahagalpak naman siya ng tawa. Ang anak ko, oo. Sino naman ang maswerteng babae na nakapagpaibig sa anak ko sa unang pagkakataon? Sambit niya. Sunod-sunod akong napabuntong hininga. Saglit akong natahimik at nag-isip ng malalim. Pinag-isipan kong mabuti kung dapat ko bang sabihin sa kanya. Baka kasi makaapekto kay Lara kapag nalaman ng Daddy ko. "Come on, son. Huwag ka nang mahiya. Sabihin mo na sa akin. Wala naman akong gagawin kung ano sa kanya." Natatawang pamimilit pa ng Daddy sa akin. Huminga ako ng malalim bago diretsahang tumitig sa kanya. Si Lara po." Nauutal na sabi ko. "Lara?" Gulat na bulalas ni Daddy. "My secretary?" Hindi makapaniwalang sambit pa niya. Sakto namang bumukas ang pinto ng opisina ni Daddy at diretsyong pumasok si Lara. Agad siyang natigilan nang makita ako at gulat na napatitig sa akin. Para akong nabuhayan ng sa wakas ay makita ko siyang muli. Kasabay nun ay ang kakaibang kiliti na humaplos sa puso ko. May kausap po pala kayo, sir?" Tarantang saad ni Lara. "It's okay," sambit ni Daddy. Natigilan pa si Lara sa akmang pag-alis niya. "May kailangan ka ba?" Dagdag na tanong niya pa. Ibibigay ko lang po itong mga papeles na kailangan yung i-check at pirmahan." Sagot niya. Pasensya na po sa abala. Nakatungong paumanhin pa niya. Hindi ko magawang alisin ang tingin ko sa kanya.
Ilang araw ko pa lamang siyang hindi nakikita pero pakiramdam ko ay halos ilang taon na. Para akong nangungulila ng sobra sa kanya. Nabalik ako sa ulirat nang maglakad siyang palapit sa mesa ni Daddy. Pansin kong kinakabahan siya. Malikot din ang mga mata niya ngunit alam kong iniiwasan at pinipigilan niyang mabaling ang tingin niya sa akin. Is there anything else? Biglang tanong ni Daddy dahilan para mabalik ako sa ulirat. Wala na po sir. Mabilis na sagot ni Lara. Agad ring naglakad palabas ng opisina si Lara. Ni hindi man lang siya nag-abalang lingunin ako. May kakaibang kirot akong naramdaman dahil parang binaliwala niya ang presensya ko. Nagulat na lang ako nang bigla akong akbayan ni Daddy. Go! Talk to her. Sambit niya. Make sure na linawin mong nararamdaman mo para sa kanya. Dagdag na bilin pa niya. Sunod-sunod akong napatango bago dali-daling lumabas. Hindi ko alam kung saan ako pupunta para masundan si Lara. Basta't naglakad na lang ako ng naglakad hanggang sa makarating ako sa isang opisina. Dahil sa lamin ng pader nito ay kitang-kita ko si Lara na nasa loob at abala sa kanyang ginagawa. Ilang beses pa akong huminga ng malalim para makaipon ng lakas ng loob bago ko tuluyang pumasok sa opisina. Lara's point of view. Arthur, saan tayo pupunta? Nagtatakang tanong ko. May kailangan pa akong tapusin sa trabaho ko bago ako umuwi. Dagdag na sabi ko pa. Don't you worry. Ako nang bahalang kumausap kay Daddy. Sagot niya. Hanggang ngayon ay hila-hila pa rin niya ang kamay ko. Bigla na lang siyang pumasok sa opisina ko kanina pagkatapos ay sinabing kakausapin niya ako. Namalayan ko na lang na hawak niyang kamay ko at hila-hila niya ako papunta sa kung saan. Ano ba kasing pag-uusapan natin? Bakit kailangan pa nating umalis sa opisina ko? Kunot noong tanong kong muli. Hindi siya sumagot. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Kaya naman wala akong ibang nagawa kung hindi ang sumunod sa kanya. Hindi na rin ako pamilyar sa lugar na nilalakaran namin. Ngayon lang naman kasi ako nakarating sa bahaging ito ng kumpanya. Napaawa ang bibig ko nang makitang isang kwarto. Parang kwarto na talaga ang isang to dahil sa mga gamit na narito. May lamesa at upuan sa gilid. Pagkatapos ay may kama sa bandang gitna. Bakit mo ako dinala rito? Naguguluhang sambit ko. I need to talk to you. Seryosong sagot niya. In private. Dagdag na sabi pa niya. Ano namang pag-uusapan natin? Tanong ko. Alam kong naaalala mo pang nangyari sa atin ng bagong taon. Umukit ang nangaasar ng ngisi sa kanyang labi. Imposibleng makalimutan mo yun dahil ginalingan ko talaga noon. Dagdag na sabi pa niya. Mabilis akong nakaramdam ng init sa aking mukha. Agad rin akong napaiwas ng tingin para hindi niya mapansin ang pamumula ko. Ano ba yung sinasabi mo? Bakit kailangan pa nating pag-usapan ng tungkol doon? Hindi ba pwedeng kalimutan na lang natin yun? Sunod-sunod na angil ko. Kalimutan? Paano ko naman makakalimutan ang gabing yun, Lara? That was one of the best days of my life. Giit niya. At hindi ko kayang kalimutan na lang yun ng basta-basta. Dagdag na sabi pa niya. Wala namang espesyal na nangyari ng gabing yun, okay? Saad ko. Kahit ang totoo, ay hindi ko rin naman makalimutan ng gabing yun. We had a one-night stand, and I think we should just leave it like that. Dagdag na sabi ko pa. No! Nagmatigas na sambit niya. Nang dahil sa gabing yun ay nagbagong lahat sa akin. Naramdaman ko ang mga bagay na ni minsan hindi ko naramdaman noon. Malaking maging epekto ng gabing yun sa akin, Lara. At ang lahat ng yun nagsimula nang makilala kita. Seryosong sabi niya. Bigla na lang dumagundong ang dibdib ko dahil sa bilis ng tibok ng puso ko. I've never felt this way before. At ngayong kaharap at kausap ko si Arthur ay parang mababaliw ako. Napakagat pa ako sa aking labi para lamang pigilan ang sarili kong mapangiti. I don't know what to say. Wala sa sariling sambit ko. Nanlaki ang mga mata ko't diretsyong napatitig sa kanya nang bigla niyang hawakan ang mga kamay ko. Alam kong parehas lang tayo ng nararamdaman, Lara. Hindi mo kailangang pigilan kung ano man yung nararamdaman mo. Nandito lang ako para panindigan ka.
Saad niya. Sunod-sunod akong napalunok. No, hindi ganun yun. Umiiling na sabi ko. Kagagaling ko lang sa breakup ng gabing may nangyari sa atin. Pag-amin ko. Wala akong pakialam, Lara. Ang mahalaga, single ka na. Giit niya. Napaiwas ako ng tingin. Ayokong magkaroon ng issue, Arthur. At higit sa lahat, ayokong magkaroon ka ng issue ng dahil lang sa akin. Mahinang sabi ko. I don't care, Lara. Ngayon ko lang ito naramdaman. At ikaw ang dahilan nun. Wala akong balak na magsayang ng pagkakataon o ang matakot. Gusto kita. Gusto kitang makasama. Hayaan mo naman akong patunayan yun sa'yo. Sambit pa niya. Hinawakan niyang magkabila akong pisngi para diretsa akong mapatingin sa kanya. Sunod-sunod akong napalunok. Halos magkalapit na ang aming mga mukha. Sabihin mo lang sa akin na gusto mo rin ako. Seryosong sambit niya. Saglit akong natahimik at muling napakagat sa aking pang-ibabang labi. Hindi ko pa rin inaalis ang tingin ko sa kanya at hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon ng mukha niya. Gusto rin kita, Arthur. Sambit ko. Yun pa lang ang nasasabi ko ay abot tenga na ang pagngiti niya. Nagulat na lang ako nang bigla niya akong halikan sa labi. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang mapapikit. At maya-maya pa'y tumutugon na ako sa halik niya. Malumanay at punong-puno ng pagmamahal ang halik na pinagsaluhan namin ni Arthur. Aaminin kong kinakabahan pa rin ako at hindi pa rin ako sigurado sa naging desisyon ko. Pero wala rin naman akong balak na sayangin ang pagkakataon na ito. Alam ko sa sarili kong may nararamdaman ako para kay Arthur at wala naman sigurong masama kung susubukan kong umibig ulit. Mabilis na lumipas sa mga araw at aaminin kong labis na sayang nararamdaman ko. Patago kaming nagkikita ni Arthur dahil hindi pa ako handang ipaalam kay Annie ang tungkol sa namamagitan sa amin. Bukod ron, ayoko ring magkaroon ng issue sa kumpanya at hindi magtatagal ay kakalat sa iba. Lara! Humahangos na tawag sa akin ng aking kaibigan. Nabalitaan mo na ba? Seryosong tanong pa niya. Mabilis nagsalubong ang aking mga kilay at nabalot ng pagtataka ang aking katawan. Ang alin? Kunot noong sambit ko. Si Caleb. Sunod-sunod siyang huminga ng malalim bago diretsyang tumitig sa akin. Unti-unti nang nalulugi ang kumpanya niya. Kung kani-kanino nga siyang lumalapit para humingi ng tulong. Pagpapatuloy na kwento niya. Hindi na ako nagulat. Ang totoo nga niya na inaasahan ko nang mangyayari yon. Mas nagulat pa nga ako dahil ngayon lang nangyari. Samantalang ilang linggo na rin kaming hiwalay. Hindi ko mapigilang makaramdam ng awa para sa kanya. Pero sa tuwing maaalala kong kahayupang ginawa nila sa akin, ay mas nananaig ang galit na nararamdaman ko. At eto pang isa ha. Hinawakan niyang balikat ko. Binalita nang tungkol sa relasyon nila Caleb at Jasmine. Nabanggit din sa balita ang pagiging third party ni Jasmine sa relasyon niya ni Caleb. Dagdag na sabi pa niya. Ano? Kailan pa? Hindi makapaniwalang tanong ko. Bakit hindi ko man lang napansin ang tungkol sa mga bagay na yan? Aligagang sabi ko pa. Kanina ko lang nalaman pero mukhang kaninang umaga lang din lumabas sa balita ang tungkol doon. Sagot niya. Tignan mo sa internet, marami ang balitang nagkalat tungkol doon. Dagdag na utos pa niya. Mabilis kong kinuha ang laptop ko at hinanap ang balita tungkol doon. Pinanood ko ang lahat ng video na nakita ko. Pati na rin ang interview ni Jasmine. Hindi ko alam kung matutuwa ako o maaawa dahil sa nangyayari sa kanila ngayon. Huminga ako ng malalim. Wala na akong pakialam sa kanila. Biglang sambit ko. Ito na ang kabayaran para sa katarantaduhang ginawa nila sa akin. Wala akong kinalaman sa mga ito pero nagpapasalamat ako dahil lumabas na ang katotohanan. Dagdag na sabi ko pa. Bigla akong inakbayan ni Annie. Hangarin naman talaga ako sa katatagan mo, sis. Sambit niya. Kung ibang babae sigurong nasa kalagayan mo, magmumukmuk sila ngayon. O kaya naman ay naghahabol. Pero ikaw, iba ka. Hindi ko nga nakikitang may iniindak ang sakit sa dibdib mo Dagdag na saad pa niya. Malawak ang pagngiti ko.
Wala naman na akong oras para iyakan ng lalaking katulad ni Caleb, no? Giit ko. Besides, hindi niya deserve yung mga luha ko. Matagal man ang pinagsamahan namin, sinayang niya yun dahil sa sarili niyang katangahan. Usal ko pa. Sunod-sunod ang naging pagtango ni Annie. Kung hindi lang kita kaibigan, iisipin ko na may bago ka ng lalaki sa buhay, kaya't hindi mo iniindang breakup niya ni Caleb. Saad niya. Bahagya akong natigilan at mabilis na nag-iwas ng tingin. Mabuti na lang at hindi niya napansin ang naging reaksyon ko. Hanggang ngayon kasi ay hindi ko pa rin alam kung dapat ko na bang ipaalam sa kanya ang tungkol sa amin ni Arthur. Hindi na rin naman nagtagal si Annie sa opisina ko at magpaalam na rin agad para umalis. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil sa wakas, matatahimik ng loob ko kahit papano. Sa tuwing makakasama ko si Annie, parang anumang oras ay madudulas ako ng sabi sa kanya. Hey! Biglang bati ni Arthur. Nagulat pa ako dahil hindi ko napansin o naramdaman ang pagpasok niya. Ang lalim naman ang iniisip mo. Dagdag na sabi pa niya. Wala to. Aligagang sagot ko. Bakit nandito ka nga pala? May kailangan ka ba? Kunot noong tanong ko pa. Agad siyang lumapit sa akin at sinuri ang mukha ko. Sunod-sunod pa akong napalunok dahil sa kakaibang kabang nararamdaman ko. Maya-maya'y nanlaki ang mga mata ko nang bigla niya akong yakapin ng mahigpit. Alam kong hindi ka okay, kaya kung kailangan mo ng kausap nandito lang ako. Mahinang bulong niya. Hindi ako aalis sa tabi mo hanggat alam kong hindi ka okay. I want to make sure na hindi mo mararamdamang mag-isa ka. Dagdag na sabi pa niya. Arthur, baka may makakita sa atin. Hindi mapakaling sambit ko. Agad naman siyang bumitaw sa pagkakayakap sa akin at bahagyang lumayo. Sorry, nadala lang ako ng emosyon. Bahagya siyang tumawat na pakamot sa batok niya. Halata naman kasing hindi ka okay eh. Pero ayaw mo pa rin magsabi sa akin. Nakangusong sabi pa niya. Sa mga nakalipas na araw ay mas lalo kong nakita ang tunay na ugali ni Arthur. Sa ilang beses naming magkasama ay parang mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. At naging dahilan yun para maging komportable na rin kami. Madalas ay sweet si Arthur at clingy. Minsan ay isip bata rin siya. Nung una ay hindi ko yun inaasahan. Masyado kasi siyang makisig kung titignan mo. Aminado naman akong cute siya kapag nag-iisip bata na siya. At mas lalo akong nahuhulog sa kanya sa bawat araw na lumilipas. Hindi ko rin kasi alam kung anong sasabihin ko. Wala sa sariling sambit ko. Masyadong maraming nangyari at hindi ko na alam kung saan ba ako dapat magsimula. Pasensya ka na kung hindi ko magawang magsabi sa'yo pero I want you to know that I appreciate you being here with me. Dagdag na sabi ko pa pagkatapos ay bahagyang ngumiti. Napanood ko ang balita. Biglang sabi niya na siyang ikinagulat ko. Huwag kang mag-alala. Inalam ko naman ang tunay na nangyari. Dagdag na sabi pa niya. Napatungo na lang ako. Ni minsan ay hindi nagtanong si Arthur tungkol sa naging dahilan ng breakup namin ni Caleb. Wala naman akong balak na itago yun sa kanya. Hinihintay ko lang na magtanong siya. Hindi kita huhusgahan, Lara. Masaya ako sa kung anong meron tayong dalawa ngayon. At ayokong matapos to nang hanggang dito lang. Seryoso ako sa nararamdaman ko para sa'yo. At araw-araw kong patutunayan sa'yo na mahal kita. Seryosong sambit ni Arthur. Kusa na lang akong napatingin sa kanya. Hindi ko na napansin ang pagpatak ng aking mga luha. Pero hindi iyon ang pinagtuunan ko ng pansin. Thank you, Arthur. Luha ang saad ko. I love you too. Dagdag na sabi ko pa. Gumuhit ang malawak na ngiti sa labi niya. I love you, Lara. Saad niya. Pagkatapos ay muli akong niyakap. Noong una hindi pa ako sigurado kung tama ba itong pinasok ko. Pero ngayong nandito kaming dalawa ni Arthur ay masasabi kong sigurado na ako. Mahal ko na nga ata siya. Arthur's point of view. Hindi ko maiwasang makaramdam ng awa para kay Lara nang mapanood ko ang balita tungkol sa naging breakup niya sa dati niyang nobyo. Hindi ko lubos akalain na ganun kabigatin ang dati niyang nobyo, pati na rin ang babaeng sumira sa kanilang relasyon.
Aaminin kong masaya ako sa nangyayari sa kanila ngayon. Nasira ang career at ang mga pinaghirapan nila dahil sa ginawa nila. Hindi ko rin maiwasang magpasalamat dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi ko makikilala si Lara. Ihahatid na kita pa uwi. Biglang sambit ko. Hindi na, kaya ko naman Pagtanggi ni Lara. And besides, ayokong maabala pa kita. Maghapon mo na nga akong sinamahan. Natatawang sabi pa niya. Hindi ka naman abala para sa akin Giit ko. Huwag ka nang tumanggi. Hindi rin kasi ako matatahimik hanggat hindi kita nasisiguradong ligtas kang nakauwi. Pamimilit ko pa. Bahagya siyang natawa. Nagulat pa ako nang hawakan niyang kamay ko at hilahin ako para magpatuloy sa paglalakad papunta sa parking lot. Sinadya ko talagang samahan siya hanggang sa matapos ang trabaho niya ngayong gabi. Alam ko kasing kahit ilang araw nang nakakalipas, simula nang mabalitang tungkol sa dati ng nobyo ay hindi pa rin siya okay hanggang ngayon. Lara! Malakas na sigaw ng isang lalaki. Mabilis na napatigil si Lara. Para pa siyang estatwa sa kinatatayuan niya. Habang ang matay nakatitig sa lalaking nakatayo hindi kalayuan sa pwesto namin. Pilit kong inaaninag ang lalaking yon at hindi ako maaaring magkamali. Naramdaman ko na lang ang paghigpit ng hawak ni Lara sa kamay ko. Kaya naman agad akong nabahala. Anong ginagawa mo rito? Seryosong tanong ni Lara. Kailangan kitang makausap. Mabilis na sagot ng lalaki. Wala na tayong dapat pag-usapan, Caleb. Matagal nang tapos ang lahat ng namagitan sa atin. Matigas na saad ni Lara. Please, Lara. Ikaw na lang malalapitan ko Hayaan mo naman sana ako magpaliwanag. Nagsusumamong sambit ng lalaki. Pre, huwag mo nang pilitin kung ayaw. Singit ko sa usapan nila. Huwag kang makialam dito. Hindi naman ikaw ang kinakausap ko Inis na singhal ni Caleb. Si Lara ang pinunta ko rito at hindi ikaw. Kaya pwede ba? Huwag kang umimik kung hindi ka naman kinakausap. Dagdag na reklamo pa niya. Mabilis akong nabalot ng galit. Mabuti na lang at hawak ni Lara ang isa kong kamay. Kahit papano'y bahagya akong kumalmat na pigilan kong sarili kong suntukin ang hayop na lalaking nasa harap namin. Umalis ka na, Caleb. Ayaw kitang makausap. Saad ni Lara. Kahit kailan ayaw na kitang makausap. Kaya't huwag ka nang magpapakita sa akin ulit. Dagdag na pakiusapan niya. No, hindi ako titigil hanggat hindi kita nakakausap ng maayos. At hindi tayo nagkakaayos. Giit ni Caleb. Hindi na nga tayo magkakaayos, Caleb. Malakas na singhal ni Lara. Ano ba, natatanga ka na ba? Ano bang akala mo sa akin nasisiraan ng bait? Matapos ang ginawa niyo sa akin, sa tingin mo talaga magkakaayos pa tayo? Sunod-sunod na sigaw pa niya. Gusto kitang saktan ngayon Gusto kong iparamdam sa iyo ang sakit na naramdaman ko dahil sa ginawa niyong kahayupan ni Jasmine. Kung pwede ko lang yun gawin kanina ko pang ginawa. Unti-unti nang umagos ang luha mula sa kanyang mga mata. Pero alam kong wala na ring saysayang lahat ng yun. Hindi na nun mababagong nangyari. Nasaktan mo na ako at mananatili na yun sa puso't isip ko. Dagdag na saad pa niya. I'm sorry, Lara. Please naman patawarin mo ko. Nagsusumamong sambit ni Caleb. Binalak pa niyang lapitan si Lara pero mabilis ding lumayo si Lara. Gusto kong makisali sa kanila pero mas pinili kong manahimik sa isang tabi. After all, bago lang ako sa buhay ni Lara at wala akong nalalaman sa kanilang pinagsamahan. Sorry, matapos mo kong saktan hihingi ka ng sorry ngayon. Matatanggal ba niya ng lahat ng sakit na nararamdaman ko? Makakalimutan ko bang ginawa mo dahil sa sorry na yan? Mas lalong lumakas ang sigaw ni Lara. Umalis ka na at wag ka nang magpapakita pa sa akin. Wag mo na lang guluhin ang buhay ko dahil hanggang ngayon ay pilit ko pa rin binubuo ang sarili ko. Na nadurog dahil sa'yo. Habag na sabi pa niya. Ang akala ko'y makikinig na si Caleb, ngunit nagkamali ako. Muli niyang binalak na lapitan si Lara. Kaya naman sa pagkakataong to ay hinarangan ko na siya. Nanlilisik ang mga mata niya nang tumingin siya sa akin. Pero hindi ako nagpatinag. Hindi ka ba marunong makaintindi?
Seryosong tanong ko. Umalis ka na't ayaw kanyang makausap. Simple lang yun, di ba? Anong hindi mo maunawaan sa mga sinasabi niya? Dagdag na sambit ko pa. Hindi ba't sinabi kong huwag kang makialam? Inis na singhal niya. Inambahan niya ako ng suntok pero mabilis akong nakaiwas. Nang akong umamba ng suntok, ay hindi niya nagawang umiwas. Diretsyong tumama ang kamao ko sa panga niya. At sa lakas ng pagkakasuntok ko ay tumilapon siya palayo sa aming pwesto. Kulang pa yan para sa pananakit na ginawa mo kay Lara. Kung ako lang masusunod ay bububugin kita ngayon. Hanggang sa malumpok at hindi na makagalaw. Magpasalamat ka na lang at may natitira pa akong katinuan sa mga oras na ito. Seryosong sambit ko. Sino ka ba? Bakit nakikialam ka? Utal-utal na tanong ni Caleb habang pinipilit ang sariling tumayo. Hindi ko nagawang sumagot nang biglang humarang sa harap ko si Lara. Gulat akong napatingin sa kanya at hinihintay ang kanyang sasabihin. Enough, Caleb. We're over. Mapait na saad ni Lara. Huwag mong kalilimutan na ikaw ang dahilan kung bakit tayo naghiwalay. Utang na loob. Huwag mo na akong guluhin. Masaya na ako sa kung anong meron ako ngayon. At kung nasan ako. Huminga siya ng malalim pagkatapos ay hinawakan ng kamay ko. He's my boyfriend. My loving boyfriend. Biglang sabi pa niya. Bakas ang gulat sa mukha ni Caleb dahil sa sinabi ni Lara. Nagpalipat-lipat pa ang tingin niya sa akin at kay Lara. Parang hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Hindi ko napigilan ang sarili kong mapangisi para lamang asarin siya. No, hindi ito totoo. Nagsisinungaling ka lang. Parang baliw na bulalas ni Caleb. Sa pagkakataong to ay umakbay na sa akin si Lara. Walang pag-aalinlangan niyang inilapit sa mukha ko ang mukha niya. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang mapapikit ng maglapat ang aming mga labi. Hindi ko lubos akalain na gagawin to ni Lara sa mismong harap ng boyfriend niya. Tanggapin mo na, pre. Sinayang mo siya. At ngayon ay nakahanap na siya ng iba. Nangaasar na sabi ko. May sasabihin pa sana ako pero bigla na lang akong hinila ni Lara paalis. Ang inaasahan ko ay susundan pa kami ni Caleb. Ngunit hindi na. Nanatili siyang nakatayo sa pwesto niya. Gulat na gulat pa rin sa nasaksihan niya. Abot tenga naman ang ngiti ko nang makasakay kami sa kotse ko. Gustuhin ko mang magsalita ay mas pinili ko nilang na manahimik. Ramdam ko kasing hindi pa rin kalmado si Lara. Kaya naman napagdesisyonan ko na lamang na paandarin ang kotse ko at magmaneho papunta sa kanyang bahay. Lara's point of view. Mabilis na lumipas sa mga araw at linggo. Unti-unti ko na ring nakakalimutan ang masalimot na relasyon ko kay Caleb. Nagpapasalamat din ako dahil hindi na siya muling nanggulo pa. Ang huling balita ako'y tuluyan ng nalugit nagsarado ang kumpanya ni Caleb. Samantalang si Jasmine naman ay nasira ng karir sa pagiging artista. Kahit ganun ang nangyari, ay nagkatuluyan pa rin talaga silang dalawa at nagpakasal. Hindi mawala ngiti sa labi ko habang pinagmamasdan ko si Arthur. Masasabi kong tuluyan na akong nakamove on dahil masaya na ako ngayon, kasama ang lalaking mahal ko. Sa paglipas nga ng mga araw, ay mas lalo pang naging matibay ang relasyon naming dalawa ni Arthur. Hey, ba't mo ko tinititigan? Hindi ka pa rin ba makapaniwalang ganito kagwapo ang boyfriend mo? Nakangising sambit ni Arthur. Napairap na lang ako at bahagyang natawa. Hanggang ngayon ba naman ay assuming ka pa rin? Nakangiwing pangaasar ko. Bakit? Hindi ba ako gwapo sa paningin mo? Bigla siyang ngumuso. Sabihin mong gwapo ako. Parang batang singhal pa niya. Napailing na lang ako at hindi na rin napigilan ang aking pagtawa. Oo na. Gwapo ka na, okay? Saad ko. Alam ko naman yun. Malawak ang kanyang ngiti. Kaya nga mahal na mahal mo ko eh. Dagdag na giit pa niya. Bigla na lang niya akong hinalikan sa labi. Pagkatapos ay agad na lumayo sa akin. Nagulat pa ako nang hilahin niyang kamay ko kaya naman wala akong ibang nagawa
kung hindi ang mapasunod sa kanya. Sa tagal na naming magkasama ni Arthur, ay ngayon pa lang kami nakagala na magkasama. Nasa isang beach kami ngayon na pag-aari niya. Oo, siya ang may-ari at nagulat pa ako nang malaman kong sa kanya to. Ang sweet naman ng paglalabing-labing niyo. Nakangiwing singhal ni Annie nang madaanan namin siya. Sa sobrang sweet parang magkakadiabetes na ako. Dagdal na angil pa niya. Huwag ka nang mainggit. Sis, ayun o si Joshua. Pangaasar ko sa kanya. Ay nako, tigilan mo nga ako. Inis na singhal niya. Malakas ang naging pagtawa ko bago kami nagpatuloy sa paglalakad ni Arthur. Nagpapasalamat din ako kay Annie dahil hindi siya nagtampo na matagal bago ko aminin sa kanya ang tungkol sa relasyon namin ni Arthur. Mabuti na lang talaga at matalik na kaibigan kong isang yun. Arthur, saan ba kasi tayo pupunta? Nagtatakang tanong ko. Kanina pa tayo naglalakad at hinihingil na ako. Dagdag na sabi ko pa. Konting lakad na lang, malapit na tayo. Sagot niya. Gusto mo bang buhatin kita? Nakangising tanong niya. Hindi no, kaya ko pang maglakad. Tarantang saad ko. Bahagya naman siyang natawa. Nanatili na lang akong tahimik hanggang sa makarating kami sa kabilang bahagi ng beach. Hindi ko maiwasang mamangha. Maganda ang view sa lugar na ito at talaga namang nakakatuwang pagmasdan. Marahan ako naglakad-lakad sa dalampasigan habang pinagmamasdan ng nalalapit na paglubog ng araw. Parang isang panaginip para sa akin nandito ako ngayon. Nagpapakasaya sa isang beach kasama ang mga kaibigan ko at ang lalaking mahal ko. Para kasing kamakailan lang ay halos madurog na ako. At nang dahil sa pagiging broken-hearted ko sa mismong bagong taon, ay nakilala ko si Arthur. Doon na nagsimulang magbagong lahat sa buhay ko. Lara, mahinang pagtawag sa akin ni Arthur. Marahan ko siyang nilingon ngunit agad rin akong natigilan. Nanlaki ang mga mata ko at napatakip ako ng kamay sa bibig ko. Nang makita ko siyang nakaluhod sa buhangin. Malawak ang ngiti sa kanyang labi habang diretso siyang nakatitig sa akin. Bahagyang nakaawang ang isang kamay niya na may hawak na maliit na kahon. Arthur! Wala sa sariling sambit ko. Mabilis ding nanglid ang luha sa mga mata ko. I met you in the most unexpected way. Hindi ko lubos akalain na aabot tayo sa ganito. Na hindi nga pumasok sa isip ko na may in love ako. Bahagya siyang natawa. Ikaw ang dahilan kung bakit nakaramdam ako ng pag-ibig at kakaibang saya. Kung hindi kita nakilala, baka nakatutok pa rin ako sa pagtatrabaho ko. Gusto ko magpasalamat dahil dumating ka sa buhay ko. Napakagat siya sa pang-ibaba niyang labi. Ikaw ang dahilan kung bakit masaya ako ngayon sa buhay ko. Mahal na mahal kita. Dagdag na sabi pa niya. Hindi ko alam, wala akong ibang magawa kung hindi ang mapatitig sa kanya. Habang patuloy na umaagos ang luha mula sa aking mga mata. I want to spend the rest of my life with you, Lara. Biglang sabi pa niya. Hindi ko ma-imagine ang sarili't buhay ko nang wala ka. Sunod-sunod siyang huminga ng malalim bago muling ibinalik sa akin ang kanyang tingin. Will you marry me? Tanong niya. Mas lalo akong napaiyak. Hindi ko na rin maintindihan ang nararamdaman ko. Ang bilis ng tibok ng puso ko ay mas lalong nagdudulot ng kakaibang pakiramdam sa katawan ko. Yes! Luha ang sagot ko. Mabilis na bumalatay ang tuwa sa mukha ni Arthur bago dali-daling tumayo. Hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya at pinanonood ko siyang isuot sa daliri ko ang singsing na binili niya. Kasabay nun ay ang paglubog ng araw na mas lalong nagpaganda sa paligid. Para kami nga sa isang teleserye at umaayon ang paligid sa nangyayari sa amin. I love you, Lara. Nakangiting sambit ni Arthur. I love you too. Sagot ko naman. Marahan niyang pinahid ang mga luha sa aking pisngi. Naging mabagal para sa akin ang paglapit ng mukha niya sa mukha ko. Agad naman akong napapikit nang maglapat ang aming mga labi. Ninanamnam ang tamis ng kanyang halik.
Walang kapantay na sayang nararamdaman ko ng mga sandaling to. At wala na rin akong ibang mahihiling pa. Hindi ko man inaasahan na si Arthur pa lang makakasama ko sa habang buhay, ay nagpapasalamat ako dahil siyang nakilala ko. Nax! Kasala na ba agad? Malakas na sigaw ni Joshua mula sa malayo. Huwag niyo na akong imbitahan na, mangiinggit lang kayo ron eh. Giit naman ni Annie. Parehas kaming natawa ni Arthur dahil sa sinabi nilang dalawa. Nang gabing yun ay napuno ng saya at kulitan. Sinulit naming maigi ang pananatili sa beach na pagmamay-ari ni Arthur dahil hindi namin alam kung kailan ulit kami magkakaroon ng pagkakataon para makapag-relax. Hindi nagtagal ay nakatuon na ang atensyon namin ni Arthur sa nalalapit na araw ng aming kasal. Hindi kami nagkaroon ng problema sa kanyang ama. Pabor na pabor pa nga ito sa aming pagpapakasal. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong saya. Parang ayoko na itong matapos pa. Masasabi kong mapaglaro talaga ang tadhana at ang pag-ibig. Pero napatunayan ko rin na may isang tao talagang nakatadhana para sa bawat isa. Ang pagkakatagpo namin ni Arthur ay siyang naging tulay para makilala namin ang isa't isa at mabuo ang pag-ibig na hindi naman namin inaasahan. Sino ba naman kasing mag-aakala? Naputukan lang ako nung bagong taon pero naging asawa ko na siya ngayon. Ang lahat ay naaayon sa tadhana. Ang tanging gagawin na lang natin ay ang maghintay at maniwala. Wakas.